So, Cancer. Tingnan natin ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. Ayan. So, pinaka-intention ko dito sa reading na to is makatulong sa inyo para malaman nyo yung mga dapat nyong ayusin, isurrender para matanggal yung blockages nyo. Pero kung hindi kayo open-minded, no, kung sensitive kayo, balat sibuyas kayo, wag na lang po kayo manood para lang sa mga willing. Maraming salamat, Cancer, sa iyong support. Kung matagal ka nang nakasubaybay, don't forget to like, follow, subscribe para sa mga bago. Regarding mga personal readings naman, dumiretso kayo sa aking FB page. Kung gusto nyo mag-book, mag-inquire, yung mga details na kailangan nyo nasa description below. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Yung names nyo naka-flex sa end nitong ating reading. Yung mga gusto mag-join na membership, hanapin nyo lang yung join button or meron na akong nilagay na link doon sa description. Surrender procrastination. Surrender inner peace. Surrender complete healing. Surrender to complete healing. Surrender low self-esteem. Surrender to creativity. Surrender the idea you can fix someone. Okay, so dito 1, 2, 3. 3 yung dapat mong i-surrender, pero 3 yung dapat mong i-embrace. Yan. So, unahin na natin to. Surrender procrastination. Oo, baka mahilig kang mahilig kang magpaliban, Cancer, sa talagang sagabal yan, sa success. No, isang malaking blockage talaga yan. Kasi, nagiging stagnant yung energy mo every time na nagdi-delay ka ng mga dapat mong gawin. No? Sabi dito, now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. O yung kakasabi ko nga eh. Malaking blockage sa success ito. Kung mahilig ka mag-delay, o sasabihin mo, mamaya na lang, bukas na lang, stagnant, no? Instead na nangyayari na, nagagawa mo na siya, nadidelay. Kaya yun, walang, talaga yan, blockage yan. So, yan yung isa sa dapat mong isurrender. Surrender to inner peace. O, eto naman, kung paano mo i-embrace or paano mo tawag dito, paano ka magkakaroon ng inner peace. Yan. So ito, hindi ito isusurrender, ito yung kailangan mong i-embrace, no? Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. The more na nagpa-practice ka nito, yung i-meditate mo yung inner peace na yan, the more na na-attract mo yung good vibes. Ayan. Tsaka magaan ang feeling pag may inner peace. So, paano ka magkakaroon ng inner peace? So, dapat good yung mga iniisip mo. Diba? Good din yung ginagawa mo. Kasi kung usually yung iniisip mo, yun yung na-attract mo. Kaya maganda na meron kang inner peace. Paano magkaroon ng inner peace? Kapag wala kang ginagawang masama, syempre,
At peace ka kasi, di ba? Alam mo sa sarili mo, malinis ang conscience mo. Or halimbawa, kung may mga nagawa ka mang pagkakamali, yung humingi ka ng tawad, or ikinokorek mo yun, mga pagkakamali mo. Paano magkaroon ng inner peace? Maraming ways, pero yung mga binanggit ko, iilan yun. So, kapag nagawa mo to, matatanggal yung mga blockages mo. No? Iba, mas magaan ang feeling. Mas happy ka. Surrender to complete healing yan. So, eto, yung mga dapat mong i-embrace. Inner peace, complete healing, at saka creativity. Ito, yung mga dapat mong yakapin, i-embrace. At etong tatlo na to, yung mga dapat mong i-let go or i-surrender. Ito naman yung mga dapat mong i-surrender. Ayan. Surrender procrastination, surrender low self-esteem, surrender the idea you can fix someone. So, na-discuss ko to sa ibang signs, lumabas yan eh. Maganda ko alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo para mapanood nyo dito, makalipat-lipat kayo, ano. At kung hindi nyo alam yun, search nyo lang sa Google paano mag-calculate ng birth chart. Pero yung mga cross-watchers, welcome din kayo. Kahit hindi nyo sign ito, no. So, dito na tayo sa surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual healing. Ano-ano ba to? Ano ba muna yung kailangan ng healing sa ngayon? Sa'yo, Cancer, ikaw nakakaalam yan. Whether physical man yan, emotional, spiritual healing. Ngayon, ano yung mga bagay na nakakabalakid, blockage, para magkaroon ka o makatanggap ka netong complete healing? For sure, meron. Kasi hindi naman lilitaw to kung wala. Okay? So, kung ano man ito, yung mga balakid na yan, para makareceive ka ng complete healing, yun yung dapat mong tanggalin. I-release, no? So, importante. Halimbawa, paano ka mag-heal kung hanggang ngayon kinikip mo pa rin sa sarili mo yung sama ng loob? Diba? Example lang yun. So, etong deck na to, maganda siya kasi doctor mismo yung gumawa nito eh. Ewan ko, basahin nyo na lang, research nyo, pero ito yun. So, yung mga gusto na itong deck na to, ayan. Para ka na rin nagtitherapy dyan. Sabi dito, maganda na i-practice mo talaga yung yung mga yan, mga mensahe dito. Kumbaga sa buhay mo, nandun yun sa sa deck. Ayan. So, ano man to, yung mga kailangan mong isurrender para magkaroon ka na ng healing, yun yung kailangan mong gawin. Surrender low self-esteem. Ito yun. Kung paano mo tignan sarili mo. Masyado mo bang dinadown sarili mo? Kulang ka sa believe sa sarili mo. Ito yun. Masyadong mababa yung self-esteem mo. Siyempre, kung masyadong mababa yung self-esteem mo, blockage yun. Kasi hindi ka confident eh. Yung confidence, importante yan sa para ma-reach mo yung full potential mo. Kung lagi kang nahihiya, kung ikaw mismo, dinadoubt mo yung sarili mo. Diba? Kung wala ka mismong believe sa sarili mo, paano yun? Yun yung importante. Tanggalin mo to. Ayan o. You deserve success, love, abundance. Oo, kasi pag may confidence ka, na-attract mo yung tamang person. Syempre, alam mo yung worth mo eh. Kaya importante yun na hindi mo dapat i-dinadown yung sarili mo. Dapat binavalue mo yung sarili mo. Hindi mawawala dapat yung self-respect, self-worth, no? So, you deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Lahat ng forms na yun. Ano yung mga yun na ginagawa mo sa sarili mo, manifestation sa sarili mo na mababa yung self-esteem mo? I-release mo yan.
para ma-attract mo success, love, abundance, matanggal yung mga blockages, no? Surrender to creativity. O, ito naman, dapat mong i-embrace. O, let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. So, ito yung pagiging open-minded mo. At the same time, creative ka rin. Explore mo yung mga pwede mong i-explore na possibilities, no? Maging open yung isip mo sa maraming creative ideas para ma-pursue mo yung dream or ma-solve mo daw yung problem mo. So, pwede kasing, kaya may ibang blockage, may mga ibang blockages sa'yo kasi siguro kulang ka ng, paniniwala. Or hindi mo na-explore yung creative side mo. No, yun yung susi. Parang binibigay na yung tip sa'yo. Surrender the idea you can fix someone. So, ito. Surrender na naman. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. O, related din siya sa healing. Ayan, sakto. Magkatapat sila. Ito yung mga times na tinatry mong ayusin yung ibang tao. Tinatry mo silang baguhin. Oo, pwedeng maganda yung intention mo. Gusto mo lang naman makatulong, to try mo silang i-fix. Pero kasi, yung nila, ikakabago nila is depende sa kanila yun. Kung hindi naman sila willing, kahit ba gustong gusto mo silang tulungan, diba, gusto mo i-fix yung person na yun, depende pa rin yun sa kanila, no? Kaya yun dapat mong i-surrender kasi we have no control sa kung ano yung gustong gawin ng tao, ng ibang tao. Pwede natin silang i-guide, payuhan, pero bottom line, kahit na anong pukpok mo dun, kahit na anong advice mo, malasakit mo, kumbaga, talagang sila yung makaka-fix ng sarili nila. No? Kaya yun, siguro, isa yun sa blockage mo. Baka may tao ka na ganyan, yung concern mo dun sa tao na yun. Ayun, no. Hindi daw mag-work to try to fix someone kasi nga, depende yun sa kanila eh. Lang yun eh, mapi-fix nila yung sarili nila kung gusto nila, gagawin mismo nila sa sarili nila kusa, hindi dahil sinabi mo. Okay? Kasi kahit sabihin mo naman kung hindi sila willing i-fix yung sarili nila, bale wala din. And yun na nga, parang magwe-waste ka ng energy sa ganun. Okay, so it's time na so halimbawa sa romantic, tinatry mong baguhin yung person mo. Ganun talaga siya eh. Diba? Gusto mo siya magbago pero siya mismo ayaw niya magbago. Parang yun eh. Parang may pagka-unhealthy, no? Ayan lahat ng tao accountable sa sarili niyang healing, sa sarili niyang ikakabago. Kaya kung talagang gusto niyang i-fix yung sarili niya, siya na mismo gagawa kahit di mo sabihin, di ba? So, ibig sabihin lang nun, kung lagi mong ginagawa to, tinatry mong i-fix, tas ganun pa rin, ibig sabihin lang talaga nun, let go mo na yun, surrender mo na, kasi wala talaga. Okay? So, yan, ito, sana makatulong sa'yo tong reading na to, Cancer, kasi yun naman talaga yung intention ko. Don't forget to leave a comment. Pa-like and share na rin. Godspeed, babush.